Mga ka-amazing! Pet lover din ba kayo tulad ko? Siguradong matutuwa kayo sa kwentong amazing tungkol sa asong pusa. Naging laman ng mga balita ang four-legged heroes na 100% Filipino. Si Kabang, ang asong Zamboangueño na sumagip ng dalawang bata mula sa isang aksidente. Si Buboy, ang loyal Kapampangan, nag-viral lang magbantay sa burol ng isang professor na nag-alaga sa kanya nung nabubuhay pa ito. Si Dagul, na taga Baguio, sinagip ang kanyang amo mula sa isang nakamamatay na landslide. Ilan lang sila sa mga naging inspirasyon ng marami para respetuhin ang breed ng aso na may tuturing na sariling atin, ang asong Pinoy o Aspin. Ngayon, may isang Aspin na napapansin dahil sa pagiging fashionista, si Princess Panda. Ang kanyang style, malamang namana niya sa kanyang human ang kapwa-kapuso kong si Heart Evangelista. Miss Heart, welcome to Amazing Earth. Maraming may alam na dog lover ka. Pero ang Aspin, bakit malapit sa puso mo? We had a place in Carmona, Cavite. And then, madaming mga asong kinakatay sa labas. And since we had Aspins, sobrang shock for us na makarinig ng asong kinakatay. So that's when namulit yung mga mata namin. And then as I got older, my dad would also tell me na ito yung nangyayari. So I started to become very active with paws. And aside from paws, I would also foster on my own. Because parang sa namong askal, parang madumi, may rabies, or nangangagat. We had to change the mentality, and by giving her a good life and showing her people na, you know, she deserves a really nice collar too, or she deserves a nice blanket, then it changes the way people think. And then pa nakita lang yung aso, ang ganda ng aso, parang hindi askal, but that's the thing, it's an Aspin, and pag napaliguan yan, naalagaan, gaganda din sila like any other dog. So pag sinabi mong fostering, meron bang parang official na proseso ya? So aalagaan mo siya for months or maybe a year hanggang makahanap ka ng a forever home for them. So how long has she been with you? Panda has been with me for 4 years. So pinulot siya ng daddy ko sa Nasugbu, Batangas. Actually, yung mom niya, kakatay na nabaril po yung mom. Yung dad niya yung nabaril. Tapos yung mom din niya nandoon nabuntis and she had puppies eventually. And she went into our property. Tapos nakita siya ng tatay ko kasi nga may mga kumakatay ng aso doon. So kinuha namin siya. For some amazing reason, they're super smart. Like si Panda, hindi ko siya pina-train. Hindi siya umiihi sa bahay. Sobrang kahit saan ko siya dalhin, prim and proper siya. So feeling ko parang ang Aspin, parang meron silang utang na loob. They were born to be street smart. Well, all dogs are loyal, but I think mas grateful yung Aspin for me. Anong main difference ng pag-adopt as compared to pagbibili ng aso? Well, first, kung bibili ka ng aso, it's 50,000 pesos. Or 100,000 pesos, or kahit sabi mong 5,000. An Aspin is for free because there's so many puppies and dogs available in like adoption centers. Final message sa lahat ng mga gustong makakuha rin ng Aspin katulad mo. To take note that dogs aren't for display or hindi rin siya pang-alarm ng bahay or doorbell ng bahay. Ang aso ay parang nag-aalaga ka na rin ng bata. So if gusto mo lang na aso for display or for other reasons, I suggest na wag na lang kayong mag-aso. And yun. So, yun lang tatandaan nila, and that if you're looking for love, dogs will definitely love you unconditionally. Miss Hart, maraming salamat sa lahat ng Thank you so ginagawa mo much. for the Thank mga you. Aspins. Para sa amin, isa kang Thank amazing you. Earth And hero. thank you so much for having me. Thank you. Thank you. Sila yung taga-detect ng bomba, droga o kaya ay armas sa mga airport, checkpoints at maging sa malls. Mga K9 units na katulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. Saan nga ba sila napupunta kapag matanda na? Retiradong aso na naputulan ng paa sa serbisyo, matindi pa rin ang trauma. Isa lang si Lotto sa mga asong sumabak noon sa serbisyo kasama ang mga sundalo ng Philippine Army. Ngayon, nandito na siya. Ang dalawang uri ng aso na inaalagaan namin sa Hound Haven ay contract working dogs at military working dogs. On the average, ang isang working dog ay nagtatrabaho mula 8 to 15 years. Halos kalahati ng buhay nila inilalaan sa pagprotekta sa mga tao. Ang malungkot,
Matapos magretiro, madalas ikinukulong na lang sila. Pagdating ng mga working dogs sa Hound Haven, sila ay dumadaan sa isang rehabilitation process. Naghahanap at nag-i-interview kami ng mga interesadong pamilya na gusto silang bigyan ng pagmamahal at ng tahanan. Si Tutsi ay isa sa military dogs na nakahanap ng bagong pamilya. Pero bago ito nangyari, mahaba-haba rin proseso ang pinagdadaanan. Si Loto ibinalik sa Hound Haven matapos ampunin. Na-injure siya mula sa isang ASEAN training na nangyari, tapos simula noon kinailangan ng putulin ang isa sa mga paa niya. Ibinalik siya sa amin. Nagkaroon kasi sila ng mga challenges, so hindi na nila kayang alagaan si Loto. Taong 2017 nang opisyal na magbukas ang Hound Haven para sa mga retired working dogs. Ngayon, mayroon na sila 17 na aso dito. Matapos ang mahabang panahong pagsiservisyo, hindi medalya ang reward ng mga bayaning aso. Tama lang na suklian natin ang serbisyong yon ng pagmamahal sa nalalabing sandali ng kanilang buhay. Last year, naging viral story sa social media yung pagkawala ng stray cats sa isang financial and lifestyle district sa Taguig. Wala kasing katiyakan kung saan dinala ang pinick up ng mga pusa. Isa sa mga nagsalita noon tungkol sa issue ay ang CARA Welfare o Compassion and Responsibility for Animals Philippines. Kasama natin ngayon ang senior CARA volunteer na si Sir Jeff Diaz. Sir Jeff, welcome to Amazing Earth. Yes. Thank you, sir. Ano po ba ang mga pwedeng gawin kapag makakita tayo ng abandoned na hayop sa kalsada? Una, bigyan sila ng water sa food. Tapos, while binibigyan sila, mas maganda double check sila kung merong open wound or injuries. So, yun yung mga palatandaan na kailangan mo siya dalhin sa vet. Kasi hindi natin sila pwedeng iwan sa lugar na nakita na sila kasi magbabago yung panahon. Pag umaraw, may stroke sila. Pag umulan naman, pwede sila mabasa and lalo magkakasakit. While pag nasa highway naman, lalo sila ma-aksidente. Pag na-check na sila ng vet, mas magandang ma-posture muna siya kung sino yung nakakuha. Tapos pag naka-recover na siya, doon na siya pwedeng humingi ng tulong sa mga shelter or animal welfare group sa social media kung paano siya ma-adapt. Maganda ba mag-adapt o mas magandang bumili? Anong sa tingin niyo? Para sa akin, mas magandang mag-adapt kasi ngayon sa overpopulation ng mga stray cats, stray dogs na na-rescue sa mga shelter, sa mga ibang animal group society here sa Pilipinas, nakasave tayo ng one life, mabibigyan sila ng forever home. Paano po ba mag-adapt? You need to check the pictures, names sa website namin. Then after that, kailangan nila ma-meet yung dog or cat. Yun ang pinaka-close sa amin. Kasi doon nila dapat makita kung match sila ng cat or dog. Lifestyle, ugali, they will need to fill up an adoption form. Tapos kami, yung group namin, we do background check, home visit, and interview sa kanila. So doon ay malaman kung meron silang other pets, kung sino-sino yung family maiwan doon pag umalis sila, or nasa ano yung place sila. And also, doon ay ma-trace kung may time sila and effort Para alagaan. Para alagaan sila. Salamat sa pagbabahagi niyo ng inyong Sir. kaalaman. Para sa amin, isa kang Amazing Earth Hero. Sila ang bagong social media sensation. Literal na the next big thing dahil sa kanilang size. Mga giant poodles. Halos mas malaki pa nga sila kaysa sa tao. Pero ang mga dambuhalang ito, gentle giant naman pala. Kaya naman, alagang-alaga sila ng mag-asawang dermatologist na sina Dr. Ivy at Dr. Z. Teo. Taong 2019, nang matanggap ni Dr. Ivy bilang Christmas gift mula kay Dr. Z ang una nilang giant poodle na si Berlin. Nung una, hindi siya makapaniwala sa malabere na size ng aso dahil sa pagiging mabait, malambing at clingy nito. Hindi nagtagal, nadagdagan ng kalaro si Berlin na Paris, Lisbon, Cairo at Oslo. Mukhang kinukumpleto na mag-asawa ang capitals ng iba't ibang bansa.
Pero hindi raw biro ang halaga ng mga giant poodles na ito. Malaki man ang investment, worth it naman daw bawat sentimong ginagastos nila sa kanilang giant fur babies. Kung may mga taong mahilig sa malaking alaga, meron din namang ang trip ay cute na mga tuta. Hi baby! Swim kayo? Si Charm Concepcion, 2 teacup Pomeranian ang fur babies. Ang 8-month-old na si Peanut. At ang 6-month-old na si Butter. Gusto ko always cute yung alaga ko. Kaya mas pinili kong mag-alaga ng mga teacup size dogs. Kasi nga, parang feeling ko, always silang puppy. Nagulat ako kasi sobrang sweet nila sa mga new people na namimit nila. And sobrang smart nila kasi sobrang dali nilang napipick up yung mga everyday na ginagawa namin activity. Lay down. Lay down. Yes, lay down. Lay down. Very good. Ako yung tipo ng fur mommy na lagi ko silang hug, kiss. Ganun ko kasi sa kanila ipakita yung love ko sa kanila. Very low maintenance sila. Pagdating sa food, sa pagpapagroom sa kanila, sobrang mura lang talaga ng maintenance nila, guys. And iba pala talaga pag meron kang fur baby. Parang dahil nga very loyal sila sa'yo, lagi nilang gustong kasama ka. Yun pa lang, talagang very fulfilling and iba yung happiness talaga na naidudulot nila. Giant Poodle man o teacup Pomeranian, ang mahalaga, maayos ang pag-aalaga natin sa kanila. Dahil pareho lang ang naidudulot na saya ng fur babies sa kanilang humans. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo sa ating mga kwentong amazing.